Hayo. Yes, salamat sa Lord at dinako niya tayo sa panibagong gawain natin sa linggo dito. Magbasa muna tayo ng ating verses. Baka magulo. 1:670. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Yes, purihin natin lahat. Nanalangin muna tayo mga kapatid. Yes, O Lord God in heaven, hallelujah. Jesus, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, na dinakong kami sa gawain ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa blessing, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa kalakasan ng aming katawan, Panginoon. Wala kami nararamdaman sakit, Panginoon. Pakalinisin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Alisin mo kung ano man ang galit, Panginoon, ano man sama ng loob na meron kami sa puso namin, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Panginoon, wala akong alam. Baba mo ko sa pinakababa, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas. Mga salita mo lamang, Panginoon, ay lumabas sa akin, bibig, Panginoon. Tinataas mo namin yung Panginoon, ang gawain na ito sa araw na ito, Panginoon. Na yung mga matutunan namin, Panginoon, ang matalim sa puso ng bawat isa, yun yung buto na may iwan sa puso nila, Panginoon, na magagamit namin sa paglabas ng gawain ito, Panginoon. Sa battle namin sa labas, Panginoon. Ikaw na pong bahala sa maghapong ito, sa mga oras na pang ito. Tina-claim namin ang katagumpayan ng gawain ito. Nataas po namin ito sa nag-iisa at nakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat sa Lord. Makakapo na kami, bro. Opo, pumunta tayo sa ang topic natin, magbalik nga sa doon sa context. Yan. Ang topic natin ngayon sa turo ng ating Panginoon, Judas. Di ba? Sabi nga, briefing, kaalaman lang ng ano. Originally, ang salitang Judas ay by the Greek word na Judah. Ang ibig sabihin ay praise. Di ba? Ang ganda pala ng ibig sabihin ng pag pinakinggan natin sa ano, kasi nasanay tayo na Judas, ano pag narinig ba natin ang salitang Judas? Traidor. Ano yung pumapasok natin sa ano? Demonyo ka. Masama. Ang sama ng image niya, di ba? Kasi yun yung ano natin eh. Pero ang pangalan pala na Judas, ang ibig sabihin pa, Judah, sa Greek word na Judah, nang ibig sabihin pala ay praise. Di ba? Parang pagpupuri sa ating Panginoon, di ba? Pindutin mo. Na, magandang ano, Ilalim. minsan na napaisip nga din ako, kung tayo kayo magkakaanak, papangalanan kaya natin ng Judah. Di ba? Sabi nga sa ano, sa more than 4,330 people na ipinangalan na Judas noong 2021. Tapos 23 boys ang ipinangalan kay ano, kay Judas. Diba? Sabi nga natin, ang salitang Judas, siya yung taong ano, siya yung taong nawala ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi lang sa Diyos, siya nawala ng personal na ano, nawalan din siya, he lost the powerful fellowship and bonding sa di ba kasama siya sa 12 apostolos na pinili na ating Panginoon. Ayun yung masakit sa atin, di ba? Minsan yung pinakamasakit yung mahiwalay tayo sa Lord. Pag nawala ka sa body of Christ, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin o saan tayo mapupunta, di ba? Tayo nga nandito na sa church, di ba? Umaattend tayo. Minsan nakakagawa pa tayo ng ano, kasalanan. Eh what more kung wala tayo sa Lord, di ba? Sabi nga, para tayong ano eh. Can you imagine yung ano, isang kumpol ng ano, minsan gano'n tayo, isang kumpol ng ubas. Pag yung isa diyan natanggal, isa naalis siya dun sa tumpok na yon. Diba pag tiningnan natin sa labas, pag hindi pa siya na tutuyo, hindi pa siya na ano, di ba ang ganda? Maganda pa rin siya. Ganyan tayo, di ba? Pag yung mga kapatid natin na umalis. Maganda pa siya sa umpisa eh. Pero pagka nawawala na yung relasyon niyo sa Panginoon, unti-unti na siyang nabubulok. Hanggang sa dumating na maging pasas na lang siya, di ba? Parang hitsurang pasas na lang siya, di ba? Pag ang ubas, natanggal siya sa ano, nagiging pasas na lang siya kasi natuyot na siya kasi wala na siyang narinig na salita ng Lord, umalis siya. Di ba? Huwag nating hayaan na gano'n mga kapatid. Sabi nga,
Judas, si Judas, does not want to change. Ayaw niya na magbago. At higit sa lahat, ayaw niya makilala ang Diyos. Nakasama niya ng halos tatlong taon, di ba? Nakasama niya. Nang nasaksihan niya yung yung pagpapakain kasama siya sa nagpakain ng 5,000 tao, di ba? Nakita niya na nagpalakad ng Panginoon ng pilay. Nakita niya na bulag nakakita. Sa loob ng 3 taon, kasama siya sa ministry ng ating Panginoon. Kasama ng Panginoon si Judas, amen po mga kapatid. Nakita niya yung mga sakit na pinagaling. Nakita niya yung mga pagbangon ni Lazarus mula sa pagkakalibing. Pero nang dumating sa buhay niya, yung mga pagkakataon na yung kabutihan ng Lord, parang hindi siya nakapasa. Bakit? Sabi ng Lord na I choose you. Pinili niya tayo. Hindi niya lang tayo tinawag. Di ba yun lagi narinig sa atin natin sa mahal na pastora? Hindi niya lang tayo tinawag, pinili tayo. Kaya tayo nandito tayo. Sabi ng Lord, pinili ko kayo, one of you, isa ibig. Sabi nga dito, sumagot si Jesus, hindi ba ako umilang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Ito yung sinabi sa 6:70. Sundan natin sa John 13:18. Sinabi dito, sa John 13:18, hindi kayong lahat ang tinutukoy mo. Ibig mga kapatid, hindi pala tayo. Hindi tayo mga nandito. Sabihin nyo, salamat sa Lord. Salamat sa Lord at hindi tayo. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan na ako'y pinagtaksilan ng taong pinakain ko ng tinapay. Diba mga kapatid? Ito yung alam ng Lord yung 12, kilala ng Lord yung 12 niyang pinili. At may isa doon yung sinabi niya, di ba, Diablo? Sabi nga, salamat tayo at hindi tayo ang isa doon. Ito yung sa Last Supper, di ba? Nung nakita ni Jesus Christ na sinabi niya doon sa ito na yung huling hapunan na makakasama niyo ako. Na pinakain niya. At sinabi niya doon na isa sa inyo ang magtataksil sa akin, di ba mga kapatid? Si Judas, siya ay isang relihiyoso, siya ay tumutugtog. Si Judas, kasama nga, di ba sabi ko kanina, nabigay siya ng pagkain sa 5,000, pero hindi siya naging bahagi ng pamilya ng Lord, di ba? May tenga siya, pero hindi siya nakikinig. Nakakita niya pero walang tago sa puso niya, di ba? Naturuan siya kasama ng 11, pero hindi siya sumunod. Di ba, minsan ganun tayo mga kapatid. Nakikinig tayo, listening and hearing and looking is not enough. Hindi lang sapat na nakapakinig tayo. Dapat ginagawa rin natin yung mga napapakinggan natin, di ba? Kailangan magkaroon tayo ng transformation. Kapag nakikinig tayo, kailangan may nagbabago sa atin. Hindi lang yung pagpasok dito sa kabila, lagpas sa kabila. Kailangan kung ano yung magandang naririnig natin na salita ng Panginoon. Turo na ni Pastora at kahit si Bishop, lahat ng mga turo ng Panginoon na maganda, dapat yan, hindi lang basta lang natin naririnig. Dapat naririnig natin yan, tumatanim sa puso natin, napapamuhay natin, nakikita sa imahe natin na nagbabago tayo. Diba mga kapatid? Dapat unti-unti tayong binabago ng Lord sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin sa sarili natin, di ba? Dati lahat tayo siguro may kanya-kanya tayong patotoo. Tumanggap ka man o hindi ka pa tumanggap basta nakarinig ka, nagbago tayo ng Lord. Na hindi lang basta narinig natin. Lagi nga sinasabi ng ating mahal na pastor, di ba? Faith is coming by hearing and hearing the word of God. Hindi sa dami ng pera natin nagbabago tayo. Hindi tayo kayang baguhin ng pera. So, hindi man pag madami tayong pera, magbabago ba ng pera ang ugali ng tao? Hindi. Masamang bago. Lalo ka pang sasama kasi yung pera minsan ginagamit natin dyan sa kasama, di ba? Kaya nga ang pera talagang Oo, kailangan natin ng pera. Pero di ba pagka sobrang dami na ng pera, minsan yan yung nagiging sanhi ng kasamaan natin .
Yan yung nagdudulot ng kaya yun yung isa sa dahilan ng demonyo eh. Para maging masama ang tao. Diba? Depende yan sa ang pagsunod natin sa Lord, depende yun sa sa kailangan yung mga naririnig natin na tinatanim natin sa puso natin, magiging attitude natin yun. Yung attitude na maganda, hindi yung attitude na parang nakikinig tayo pero wala namang nangyayari sa atin. Hindi tayo binabago. Mamuhay tayo, sabi nga, mamuhay tayo ng tunay na Kristiyano. Mamuhay tayo ng pag nakita na ng iba, ng hindi man ng mananampalataya, na nakikita ka, nakilala ka nila na dati kang ganun, makikita nila na nagbago pa, masasabi, ay, siguro, ang ganda ng nagawa ng ng pakikinig ng salita ng word. Kasi dati, manginginom to, dati, babayero to, dati, ang dami nitong bisyo. Pero parang, hindi na ngayon na. Dapat ganun yung image na makita sa atin. Maging tunay tayo na Kristiyano, mga kapatid. Tapos, sinasabi pa dito, si Judas, ang commitment sa Lord, 50-50, diba? Ambon-ambon, sabi nga, diba? Dapat hindi, minsan ganun tayo, diba? Yung pagsunod natin, 50-50 din. Pag may gawain, wag muna kong atin, kasi, nakakatamad. Ang lamig ngayon, umuulan, tutulog muna ako. Diba? Sarap matulog. Bibi ko muna po. Oo, diba? Hindi muna ako magbibigay ngayon kasi kailangan ko ng pera ngayon. Ganun tayo eh. Ganun tayo yung pagsunod natin sa Lord eh. Diba? Minsan talagang huwag tayong maging gagaya ni Judas na 50-50 lang ang pagsunod. Dapat hindi tayo ganun, mga kapatid. Nandito tayo, ma-attend tayo para makinig, para matuto, para mabago tayo ng Lord. Diba? Isa pa, hindi kilala ni Judas ang Lord. Bakit? Kasi di ba sinabi ko kanina sa huling hapunan, isa siya sa ipinagkanulo sa ibang mga apostol. Tapos yung sa Last Supper, di ba sabi ko nga kanina, sa Last Supper, sinabi, kasi nung nagtanong ang Lord na isa sa inyo, pagkakanulo ako. Sino yun doon? Sabi nung mga ibang apostol, Bad trip yun. Lord, is it me? Lord, is it I? Lord, ganun ang sabi nila. Lord, ibig sabihin, tinatawag ni Lord, Panginoon. Diba? Ang Lord, Panginoon, God. Pero nung pagdating na kay Judas, ang sinabi niya, Master. Master ako po ba? Hindi Lord ang sinabi niya. Ibig sabihin ng Master, Guro. Rabbi. Diba? Parang ganun ang tingin niya sa Lord natin. Isa lang guro na nagturo sa kanila. Hindi niya tiningin na Panginoon. Tapos sinabi ng Lord doon na gawin mo na. Di ba umalis si Judas. Tapos sinabi ng Lord, gawin mo na. Ang pagsunod, baka minsan ganun din tayo, di ba? Minsan tanungin natin din yung sarili natin kung minsan baka ganun na tayo. Nagiging 50-50 ang pagsunod sa Lord natin, di ba? Kasi minsan baka kaya may mga blessing tayo, may mga na dapat na nakuha na natin yung blessing natin, hindi pa binigay ng Lord kasi yung puso natin hindi handa. Tanda natin, hindi ibibigay ng Lord yung bagay na hiling natin kung ang puso natin hindi handa. Kung hindi ibibigay ng Lord yung mga blessing, nauudlot kasi nakikita ng Lord na ang pagsunod na natin 50-50, hindi tayo totally full or obedient sa ating Lord. Kaya nga minsan, di ba, pinagpapalit pa nga natin yung Lord sa pagsimba natin. Sabi ko nga, kinatatamatan pa natin yung mga kapatid. Mangingis naman ako. Di ba? Ay, mangingis na ako na. Marami tayong palusot sa Lord. Di ba? Sabi, alam niyo mga kapatid, si
Jesus Christ bilang tao, alam niya, di ba sabi niya, kilala nga niya yung 12. Tayong lahat sabi sa Lucas 6:12. Ng mga panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanya, ay pumili siya ng 12 at tinawag niyang mga apostol. Ibig sabihin niyan ng mga kapatid, may pinili talaga ang Lord. At sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Lord at pinili ka. Salamat sa Lord at pinili ako. I chose you. Di ba? Pinili kita. Kasi hindi lang tayo pinili. Hindi lang tayo basta pinili ng Lord, di ba? Pinili kasi- mo pala ako. Kaya minsan kaya tayo nandito, kaya hindi tayo kasi may nananalangin sa atin. Hindi ba? Yung mga prayer warriors, yung nanay, lahat ng mga kapatiran, may nananalangin para sa atin. Kaya tayo pinili ng Lord. Kaya pinili si Judas kasi alam niya, kahit alam niya na may devil spirit si Judas, kasi alam niya na pwede siyang magbago. Kaya siya pinili. Kahit tayo, di ba, pinili ng Lord, kahit sa dami nating kasalanan, kasi alam niya na there's always a chance to change. Di ba? Kahit gaano pa ang kasalanan na nagagawa natin, di ba? Pinili pa rin tayo ng Lord na dinala niya dito para mabago tayo. Kasi alam niya na pwede tayong magbago. Lahat ng tao pwedeng magbago. Pag wala ka talaga sa Lord, hindi mo mababago talaga ang sarili mo pag wala ka sa Lord. Pwede niya tayong alisin sa mga masasamang gawain natin. Pwede niya tayong alisin sa mga bisyo na ginagawa natin. Pero sa kabila nga nito, pinili at tinawag pa rin tayo. At doon pa lang, sabihin mo, salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Sinasabi ng Lord dito na, kapit ka lang, huwag kang bibitaw. Kaya tayo nakakapakinig ng Word of God kasi nga pinili tayo. Mapalad tayo. Sabi sa 22, sundan natin sa Lucas 22, chapter 3 at 4. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinawag ni Iscariote sa kabila sa 12. Kaya't nakipakita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay ng templo upang kanilang pag-usapan kung paano niya ipagkakanulo si Jesucristo. Diba? Pumasok. Pag pumasok sa puso natin si Satanas, diyan na yun masisira ang buhay natin. Pag pumasok si Satanas sa puso natin, diyan yung tayo may isipan na natin na lukuhin yung asawa natin. Ay, hindi. Makikita yung diba? Kasi, yun yung wag nating hayaan, yung makapasok yung kaaway sa puso natin, di ba? Tapos sinasabi dito, hindi lang sa, di ba, nakipagkita pa siya eh. Di ba? Para ikwento lang yung, kasi isa tayo, ipag-chit-chit siya, di ba? Pagka, hindi na ako, dito, kasi ganyan, susubo kasi yung mga kapatiran, ganun yung nagagawa ng devil pag umalis na tayo. Di ba, sabi nga, pag umalis tayo dito sa church natin, pag umalis tayo sa Lord, di ba, hindi lang naman ang mga kapatiran, hindi ang iniwan natin, di ba? Ang Lord ang iniwan natin. Diba? Ang mga taong nakapaligid sa atin dito, ginamit lang yan para mabago ka. Pero pag ikaw mismo, nasa sayo pa rin yan, kung susunod ka o hindi. Sinasabi nga, pag umalis ka dito, unti-unti ka na masisira. Diba? Yun po mga kapatid. Amen. Just like Judas, hindi nga niya natapos yung takbuhin niya kasi nawala na yung crown of glory. At tandaan natin mga kapatid, lahat tayo pwedeng palitan ng Lord. Diba? Pwede tayong alisin dito. Lahat tayo pwedeng alisin ng Lord. Kahit na nga pinili ka, magaling kang tumugtog, magaling kang maggitara, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw, pwede tayong palitan. Pwede tayong palitan ng Lord. Kahit pero nung mga panahon na yon, nung ipinagkano doon ni Judas si Jesus Christ, nagsisi naman siya eh.
Di ba? Nagsisi siya nung nakita niya na paano patayin si Jesucristo. Nagsisi siya. Sabi nga dito, sundan natin sa ano? Sa John 1:13 to sa Matthew 27, 3 to 5. Yun yung kagat. Matthew? Matthew ba? Yan, Matthew Ah, okay. 27 dito. Diba? Nung malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari, mga pinunong bayan, at 30 perasong pilak. Yun yung katumbas na. Diba? Magkano? Sundan natin sa 4. Sinabi niya, nagkasala ako, pinagkanulo ko ang aking dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Tinihagis ni Judas sa loob ng templo at 30 perasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. Diba? Nagpakamatay si si Judy. Judas. At di ba sinabi nga dito, nagsisi siya. Pero ang tanong, nung namatay kaya siya, saan kaya siya napunta? Nung mga panahon na yun. Nagbigtit pa nga siya. no? Nagbigti siya, di ba? Kay Lucy. Di ba? Sigurado sa ano siya napunta. Sa hell siya napunta. Sinabi nga dito, di ba, nagsisi? Nagsisi siya pero hindi siya humingi ng tawad. Nagsisi siya, ay di ba kailangan natin mag-repent? Kailangan natin humingi ng tawad para sa papatawad ng ating mga kasalanan. Hindi sinabi naman dito, hindi sa nag-ano eh. Humingi ng Pagsi- tawad. Hindi siya humingi ng tawad, di ba? Regret sa... Kaya yung yung napako sa cross sa katabi ni Jesus. Nag-repent. Nag-repent yung isa. Siguro hindi siya Oo, hindi siya nagsisi. Nagsisi lang siya na Nalaman niya yung kasalanan. Nalaman niya yung pero Sa sarili niya lang yun. Deserve niya na Oo, doon siya na ano. mapunta na. kaya nga siya nagpakamatay kasi nag-guilty siya, di ba? Ah. Nag-guilty siya. Pero hindi niya hinihingi ng tawad sa Panginoon yung ginawa niyang pagkakanulo sa kanya, di ba? Yun. Siguradong, sabi nga ng mahal na pastor, sa ano yan? Sa hell. Dapat hindi tayo maging ganun, di ba? Dapat, di ba, pagka nga tayo, lalo na ngayon na tumanggap na tayo sa Lord, nakakilala na tayo sa Lord, ano tayo? Nagagawa natin, maliit mang kasalanan yan. Natututo tayo mag-repent. Diba? Yun yung maganda sa atin kasi natutunan natin yung mga ganong bagay. Kasi dati Okay nung lang. wala tayo, di ba? Okay lang. Kahit tayo, lahat naman tayo guilty dun eh. Makagawa tayo ng kasalanan, okay lang yan. Walang guilty feeling na nangyayari. Di ba? Walang pagsisisi. Pero ang itinuturo sa atin ng Lord, maliit man at malaking kasalanan na gagawa natin, matuto tayong pagsisihan. Kasi gumawa ka man ng ngayon na kasalanan, eh kung minsan abutan ka ng rapture, sa tingin kaya natin madadala tayo. Di ba? Huwag tayong maging kagaya ni Judas. Di ba? Na oo, nagsisi siya pero hindi naman siya humingi ng tawad sa Panginoon. Diba? Hindi naman tayo yung kahit hindi ka humingi ng tawad, pinatawad na kita. Hindi naman tayo Diyos eh. Diyos lang ang gumagawa nun, kahit minsan hindi ka pa humingi ng tawad, pinatawad na. Kasi hindi naman tayo. Kailangan, pag nakagawa tayo ng kasalanan sa pamilya natin, sa kaaway natin, matuto tayo mag-humble down, matuto tayong humingi ng tawad sa mga kasalanan natin ginagawa. Diba? Ito konti lang naman to ang pinaisip sa atin ng Lord dito eh. Yung ginawa nating topic na to eh, tungkol kay Judas. Pero sinabi nga dito, ang tinuturo lang sa atin ng Lord na maging 100% tayo commitment. Lalo na sa ating ministry. Hindi yung ang pagsunod natin ni napipilitan lang. Kailangan yung suporta natin sa church, di ba? Sabi nga doon sa banner natin na nakalagay doon. Love your pastor, love your ministry, love your God, love your team. Di ba? Dapat maging 100% tayo commitment sa ating Lord.
maging 100% tayong loyalty. Maging 100% tayong love. Diba? Patuloy tayong makinig. Patuloy nating mahalin ang mga kapatiran natin, di ba? Yun lang na tinuturo sa atin ng Lord. Amen. Maging total obedient tayo sa Kanya, Amen. di ba? Ang sarap, di ba? Ang sarap nga sa pakiramdam ng nandito tayo. Malayo tayo sa pamilya natin, malayo tayo sa mahal natin sa buhay nasa Pilipinas. Pero may ibang kapatiran na pwedeng magparamdam sa iyo. May ibang nanay, hindi man sa dugo, nandiyan yung mahal na pastora, na pwede nating maramdaman yung pagmamahal ng kapamilya. Diba? Yun yung love na binigay ng Lord. Diba? Sabi nga, diba lagi nating naririnig na kahit niya kaaway, mahalin natin, diba? Dapat maging ganun tayo. Hindi yung pag may napipilitan lang tayo, diba? Sabi nga, lagi kong mahirap sumunod, pero pagka ginusto mo, hindi na siya mahirap. Mahirap lang sumunod kasi nga, Ayaw mo. ayaw natin. Marami tayong dahilan, marami tayong palusot, marami tayong alibay. Pero kung gugustuhin mo na sumunod, madali lang. Diba? Yun yung tinuturo sa atin ng Lord. Mahalin natin. Salamat sa Lord. Nandito tayo, nakakapakinig. Nandito tayo, nag-aaral. Yung ganitong pagkakataon, di ba mga kapatid, huwag nating palagpasin. Hindi natin alam kung ano yung darating bukas. Salamat kung naginising pa tayo ng Lord. Salamat at dinala pa tayo dito ng Lord sa kanyang gawain. Kasi hindi nga natin alam kung hanggang kailan to. Oo, nandito, yun naman ang hinihintay natin yung pagdating ng Lord. Diba? At kailangan, pag dumating yung time na yun, dapat handa tayo. Dapat handa yung puso natin. Tinanggap natin ng Lord, hindi tayo ng tawag sa Lord. Diba? Para kung dumating man ng Lord, kasama tayo. Yun yung siguro ang pinakamasayang nangyari sa buhay natin, di ba? Yung pag dumating ang Lord at naiwan ka, di ba sabi pa paulit-ulit sa sinasabi ni nanay, pagsisisihan natin ay pinanganak pa tayo pag naiwan tayo ng Lord. Di ba? Kasi, yung sinasabi nga ni nanay na, pag napunta tayo doon, ang buhay natin, walang sakit, walang hinagpis, puro lamig lang doon. Kung dito sa Japan, malamig na. Doon, mas masarap siguro ang pakiramdam. Diba? Kaya huwag nating hayaan na lumayo tayo sa Lord. Huwag tayong bumitaw. Sabi nga ng Lord, kapit ka. Diba? Pinili na tayo ng Lord dito, dinala na tayo dito. Diba? Napakapalad natin na tayong nakakapakinig. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong mapagod na sumunod sa Lord. Kasi naniniwala ako na sa lahat ng ginagawa natin ito, may kabuluhan to. May magandang naghihintay sa atin. May magandang regalo ang Panginoon sa atin. May magandang patutunguhan ang ginagawa natin dito. Patuto tayong mag-share ng salita ng Lord, hindi lang sa ating mga kaibigan. Patuto tayong magsalita ng Lord, lalo higit sa ating kapamilya. Kasi isa na siguro sa masarap na pakiramdam, yung madala natin yung pamilya natin dito sa paggawain. Diba? Struggle ang pag-share ng gospel. Pero pag nagawa natin yun, at saka ang pag-share naman ng gospel, ano lang yan sa simula lang naman, medyo nahihirapan ka, diba? Kasi mahihain ka pa. Kasi nahihiyain ka pa, diba? Pero po, ako, hindi ko nga alam na hindi naman din ako masalita dati Parang mahihiyain din naman ako Ayaw ko nga tumayo dito Tumatayo lang ako sa stage pag kumakanta ako, pag lumalaban ako ng amateur, pag kumakanta ako sa company. Doon, malakas ang loob ko kasi, nung wala pa ako sa Lord, malakas ang loob ko kasi may pera doon
Di ba? Yun yung hinihintay natin. Yung hinihintay ko, pera. Kasi may premyo doon. Di ba? Pero nung nandito na tayo sa Lord, yung mag-share tayo ng gospel, nahirapan tayo. Kasi, pakiramdam natin, wala tayong mapapala. Pero yun yung pagkakamali natin. Yung mag-share tayo ng gospel, palaganap natin ng salita, ibigay natin sa mga kapatid natin, isa yun sa napakagandang blessing na pwede nating matanggap. Isa yun sa mga dapat nating asamin. Diba? Kasi nga, pinili tayo ng Lord. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Kakaunti man tayo, marami man tayo, pero alam ko, naniniwala ako, na kahit papano, may mga natanim sa puso ninyo, yung kasalita ng Lord, na pwede nating baunin sa paglabas natin dito sa gawain. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. And to God be all the glory. Kunti lang yun. Salamat sa Lord.